Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa binatang nakulong matapos masangkot sa pamamaril. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang lugar sa gitna ng mga brutal na gang sa loob ng bilangguan upang mabuhay. Ang pelikulang ito ay ang Thailand action crime film na ipinalabas 2024 na pinamagatang In Youth We Trust. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang lahat kay Puk na lumaki sa hirap ng buhay. Ang kanyang ina ay nagbebenta ng ipinagbabawal na droga upang may pangtustos sa anak, ngunit nahuli ng otoridad ang kanyang ina na hinatulan ng 25 taong pagkakabilanggo. Isang araw dumaan si Puk sa tindahan ng tiyahin para bumili ng inumin. Nakita siya ng mga tambay at kung ano-ano ang sinasabi patungkol sa ina. Nag-init ang ulo ng binata pero dumating ang kasintahan at napigilan ito sa binabalak. Ngunit patuloy na iniinsulto ang kanyang ina sa pagbebenta noon ng droga para lang mapalaki siya. Hindi na napigilan ni Puk ang sarili dahilan nang napatay niya ang tambay, dala na rin ng bugzo ng damdamin. Isa pang bilanggo ang kasabayan nito na dinala na nagngangalang Flok. Pagdating sa bilangguan, dinala ang dalawa sa isang silid na may napatay na preso. Nakaharap ng mga ito ang warden na si Ruang Lit para sa kanilang mga pagkakakilanlan. Ang kaso ni Flok, pagbebenta ng droga habang pagpatay kay Puk. Subalit maging ang warden ay marahas rin sa mga bilanggo kung saan pinakitaan agad ang dalawa. Dinala sila ng warden sa block ng gang na pinamumunuan ng nagngangalang Beer, at ang kanang kamay nitong si Boy upang maturuan ng leksyon. Nang makita ang suot na bracelet ni Puk sa pilitan itong kinuha ng gang leader. Napansin rin ang suot niyang pantalon na gusto ring makuha. Tumayo si Puk na nag-aambang lalaban, pero maluwag niya na lang itong ibinigay kung saan dito magsisimula ang kanilang kalbaryo. Samantala, isa pang gang sa bilangguan na pinamumunuan ni Banggos, may balita silang may bagong pasok na bilanggo mula sa kanang kamay na si Farang. Dapat sana sa kanila ito mapupunta dahil kapareho nila ng lugar na pinanggalingan. Sa ngayon, ang dalawa ginupitan ni Boy kahit na ayaw pa nila dahil ito ang nasa panuntunan ng kulungan, habang patuloy pa rin silang binubuli bilang mga baguhan. Kinagabihan sa kanilang selda, pinatawag si Puk ng gang leader para magmasahe pero hindi ito sumunod. Si Flok ang sapilitang isinama ng bilanggo kay Beer para sa pinaplano niyang kahalayan. Gusto mang tumanggi ni Flok sa pagmamakaawa sa kanyang buhay, ngunit nagbanta si Beer na pag hindi niya ginawa pagpapasapasahan ito ng lahat ng preso, napilitan na siyang gawin ang pinapagawa habang si Puk ipinagulpi sa hindi pagsunod. Kinabukasan nag-ehersisyo na ang lahat. Kagigising lang ni Puk na nahihirapang makabangon sa dami ng tinamong pasa matapos pagtulungan. Huli na rin ito sa kainan dumating dahilan ng naubusan siya ng pagkain. Kaysa magugutom, humingi na lang ito ng kahit tira-tira upang malagyan lang ng laman ng tiyan. Ngunit nang maghahanap siya ng mauupuan, itinapon lang ni Boy ang kakarampot niyang pagkain na napapanood ng lahat. Sa halip na lumaban, tahimik lang nitong pinulot ang natapon na pagkain na patuloy pa ring ginugulo, at naghanap ng mauupuan habang dismayado ang kabilang gang sa kanya sa hindi pagpalag sa ginawa. Sumang-ayon ang leader nila sa ginawa na mas mabuti ng makakain kaysa masaktan pa. Habang naliligo, dumating na naman ang gang ni Beer na siya ulit ang nakikitang pag-initan. Pinaluhod siya ng mga ito para magbigay ng respeto at ipinalagay ang kamay sa likuran. Sinipa si Puk na matinding nasaktan pero hindi ito nagpasindek sa kanila at masamang tinitigan ang gang leader. Dahil dito hindi pa nakontento si Beer, pinalapit niya si Flok at sa pilitan itong pinapasipa. Nang ayaw niyang sumunod, siya ang sinaktan ng gang leader dahilan ng napilitan siyang gawin ang ipinapagawa. Ngunit nahihinaan si Beer sa ginawa niya. Pinaulit kay Flok ang pagsipa na hindi niya kagustuhan pero sa kabila ng kanilang pananakit patuloy na tumitindig si Puk. Hindi pa rin kontento si Beer, ang kanang kamay ang sumunod pero sinalag niya ito ng napakatibay. Nabigla sila at pinagtulungang galpihin si Puk ng lahat ng walang kalaban-laban sa kanila. Bata pa lang noon, pumasok si Puk ng boxing para kumita ng pera para sa ina. Dahil ayaw na niyang magbenta ng droga ang ina sa pag-alala na mahuli ito ng pulis at maiiwan siyang mag-isa. Nawalan ng malay si Puk kaya sinundo ito ng warden, binigyan lang ito ng 5 minuto para lumabas dahil kung hindi makakatikim siya ng parusa. Dumating rin si Flok upang sunduin siya para na rin humingi ng tawad sa nagawa na napilitan lang ito. Binigyan niya si Puk ng prutas na makakain na nag-alala sa matinding panggugulpi ng gang. Paglabas ng warden, inakala niyang pinabigyan ni Beer ang ginulping bilanggo ng makakain,
wala pala itong utos, ginawa lang excuse ni Flook sa warden para makalapit. Paglabas nito tinuruan ng gang leader si Flook ng leksyon sa harapan ng lahat habang nanunood lang ang warden, lumabas si Puke galit na ngayon nakahanda na siyang lumaban. Nang sumugod ang kanang kamay nito mabilis na patulog ni Puke ang bilanggo subalit nagulpi siya, hindi na nakatiis pa si Farang sa pinaggagawa ng mortal na kaaway na gang sa baguhan, balak niyang kunin ang dalawa para sa kanilang gang ngunit hindi pumayag si Beer. Lumapit na rin si Bangas para pumili ng isa sa kanila sa kung sino ang kukunin, ginulpi nito si Puke bilang kanyang napili. Ayaw pa sanang pumayag ng kabilang gang leader pero dumating ang warden para awatan ang mga ito at pinabalik sa kanilang mga selda. Sa ngayon nasa panig na si Puke ng kabilang gang, tahimik pa rin ito kaya nilapitan siya ng gang leader na sa kanya na gumanti kung galit pa rin siya. Alam ni Puke may kapalit sa kanilang gang ang pagtulong sa kanya, pero baliwala lang ito kay Bangas, siya ang napili niya dahil alam ng dalawa na walang mangyayari sa kasama nito. Nang tahimik pa din ang binata sinubukan siya ni Farang kung saan pumalag na si Puke, inawat ito ng boss at pinag-ayos ang dalawa, nagpasalamat naman si Puke sa pagkakaligtas nila sa kanya. Binigyan ito ni Farang ng sandata na magagamit niya bilang proteksyon, habang sa kabilang bilangguan sinasaktan pa rin ni Beer si Flook parusa sa ginawa. Kinabukasan huli na naman ng magising si Puke, pilit na ginigising ito ng dalawa at sa pagkakabigla muntikan na siyang makapanakit ng kapwa bilanggo. Nagdaan pa ang mga araw sa bilangguan, unti-unti nang nagiging komportable si Puke sa kanyang grupo, habang si Flook patuloy na inaalila ng kabilang gang na pilit na lang tinitiis ang pang-aapi. Isang araw binisita si Puke ng kasintahan upang kumustahin siya, ngunit may dalang masamang balita ang kasintahan na wala na ang ina ni Puke sa loob ng bilangguan. Naayos na niya ang libing na ngayon nasa payapa na, subalit ito na rin ang huling pagbisita ng kasintahan na dobleng sakit sa kanya na iniwan ng walang-wala na. Paglabas nakita niyang pinagtutulungan si Farang ng gang ni Beer, iniligtas niya ito sa muntikan ng pagkakasaksak at inawat na sila ng mga gwardya. Tamang-tama din ang paglabas ni Bangas na punong-puno na sa kaaway na gang leader, tumabi siya kay Beer at hinamon niya ito ng gang war na agad namang pinalagan siya at nagbigay ng araw. Sa kabilang bilangguan hindi na napayapa ang buhay ni Flook, ayaw na siyang paglaruan ni Beer kaya ipinamigay na niya ito sa mga kagrupo upang mapakinabangan nila kung saan pinagpapasapasahan siya ng lahat. Bago makulong si Flook noon, mayroon itong kasintahan na inakala niyang magpapasaya sa kanya. Ito pala ang magpapahamak dahil ang kasintahan ng totoong nagbebenta ng droga, si Flook ang inabutan ng otoridad sa apartment at napagbintangan na siya ang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Matapos ang panghahalay nila sa kanya, may planong masama si Beer sa kaaway na gang. May inilagay silang dinurog na patalim sa pagkain para kay Puke, pero kinuha ito ni Flook upang iligtas siya sa pagsasakripisyo sa kanyang sarili. Sumugod si Bangas sa gang hindi para makipag-away kundi bukas na gawin ang napag-usapang laban. Gusto mang gumanti ni Puke pinigilan siya ng leader upang gawin sa ibang araw. Habang naliligo ang buong gang, sinisisi ni Puke ang sarili sa nangyari, pinaintindi sa kanya ni Bangas na tapos na ang nangyari at wala na silang magagawa pa, hindi nila alam kung sino ang susunod baka siya na, upang mabago ang mood ng lahat pinaglaruan nila ang tubig sa pagpayag ng bantay. Kinabukasan naghanda na ang grupo para sa darating na laban, habang naghihintay nanood muna ng palabas ang mga ito, na iniisip kung anong ginagawa nila ngayon kung hindi sila nakakulong. Maya-maya pa lumabas na ang gang ni Beer na handa na ring lumaban sa kanilang gang. Nagkaharap ang dalawang grupo na handang-handa na sa mga gamit nilang sandata. Di nagtagal nagsimula na ang banggaan ng dalawang gang, matindi ang labanan ng bawat miyembro habang si Bangas at Beer ang nagkatapat. Nagawa niyang masugitan ang mortal na kaaway, ngunit may nakatago pa palang patalim si Beer kung saan matinding napuruhan si Bangas. Dumating na din ang warden upang patigilan ang mga bilanggo sa kaguluhan, pinagpapapalo ang mga sangkot at pinabalik sa kani-kanilang mga selda. Nang matutulog na ang lahat, napansin nilang inaapoy na ng lagnat si Bangas. Nadiskubre ni Puke may tama ito nang wala silang kaalam-alam matapos hindi nagsalita ang leader. Agad naghanap ang lahat na pwedeng magamit para sa sugat. Nang walang makita pinahawakan ni Puke ang leader upang mapadugo ang sugat para mabawasan ang impeksyon, ngunit hindi rin ito umubra kaya tumawag na sila ng mga bantay upang humingi ng tulong na madala ito sa paggamutan, subalit araw ng linggo unti lang ang gwardyang nagbantay. Pinatigil na sila ni Bangas at pinaupo sa tabi, inutusan niya rin ang lahat na bumalik na sa pagtulog habang tinitiis na lang ang nararamdaman.
Lumipas pa ang mga oras unti-unti nang nanghihina ang gang leader, inihabilin na niya sa dalawa ang mga kasamahan upang alagaan dahil katulad rin nila, wala nang mauuwian ang mga ito hanggang sa tuluyan na itong bawian.